Nais mo na bang malaman kung bakit may ilang tao na tila ba laging bata at puno ng sigla na para bang hindi sila tinatamaan ng edad? Maaaring isa itong kaibigan, katrabaho, o baka ikaw mismo. Isang taong ang anyo at enerhiya ay hindi naaapektuhan ang paglipas ng panahon. Samantala, may iba naman na kahit bata pa ay tila pasan na ang bigat ng katandaan, mapurol ang mga mata, pagod ang katawan at lupaypay ang espiritu. Ano nga ba ang lihim sa likod ng ganitong kababalaghan? Ito ba'y dahil sa lahi, pamumuhay o baka may mas malalim pang dahilan? Ipinapakita ng Stoicism na ang pagiging mukhang bata ay hindi lamang resulta ng tamang pagkain o ehersisyo. Ito rin ay bunga ng isang pinalayang espiritu. Kapag napagtagumpayan mo ang iyong isipan, nabalanse mo ang damdamin mo, at nabuhay ka na may mas mataas na layunin, lumalaya ka mula sa mga di kailangang alalahanin at pagkapagod. Ito ang nagiging susi sa isang panloob na kabataang hindi kayang tapatan ng pisikal na edad. Ngayon, nais kitang anyayahan sa isang kakaibang paglalakbay. Isang paglalakbay tungo sa pag-unawa sa espiritual na esensya ng pagiging mukhang bata ayon sa Stoicism. Hindi lamang ito kwento tungkol sa panlabas na anyo, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Pakinggan mong mabuti dahil ang ibabahagi ko ay pinong karunungan na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa edad, sa espiritu at sa iyong sarili. Humanda ka dahil ang paglalakbay na ito ay para bigyang inspirasyon kang mamuhay ng masigla at masigla anumang oras pa man sa iyong buhay. Panloob na karunungan sa Stoicism. Ang panloob na karunungan ay hindi lamang isang kalagayan ng isipan kundi isang gabay na ilaw na tumutulong sa atin na malampasan ang mga bagyong dala ng buhay. Kapag ito'y pinangalagaan at isinabuhay, ang karunungang ito ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan sa loob, kundi nag-aambag din sa isang kabataang hindi kayang tabunan ng panahon. Ngunit bakit nga ba ganun kalakas ang kapangyarihan ng panloob na karunungan? At paano nito hinuhubog ang ating pamumuhay at pananaw sa mundo? Ang mga taong mukhang bata at masigla ay karaniwang may isang katangiang pareho. Marunong silang makinig sa sarili. Hindi sila nadadala ng bugso ng damdamin o ng kaguluhan ng panlabas na mundo. Isinulat ni Marcus Aurelius, "Ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Ang lakas na ito ay nagmumula sa pagkaunawang kahit hindi natin makokontrol ang lahat ng nangyayari sa paligid, kaya nating piliin kung paano tayo tutugon. Hindi nagpapabigat sa kanila ang galit, inggit o pagkabalisa. Namumuhay sila sa isang estado ng balanse at katahimikan, at ang balanseng ito ay hindi lamang nagpapakalma sa isipan, kundi sumasalamin din sa panlabas. May kakayahan ang kapayapaan ng loob na palambutin ang mga bakas ng panahon. Ang panloob na karunungan ay nagtuturo rin sa atin na yakapin ang mga pagsubok bilang likas na bahagi ng buhay. Hindi tinitingnan ng mga Stoic ang hirap bilang kaaway, kundi bilang pagkakataon para sa paglago. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang mga kahirapan ang nagpapakita kung sino talaga ang isang tao. Ang taong may ganitong karunungan ay hindi kinakain ng stress o negatibidad. Sa halip, tinitingnan nila ang bawat pagsubok bilang aral, isang pagkakataong paunlarin ang sarili. Ang mahinahong pananaw na ito sa hamon ng buhay ang dahilan kung bakit sila ay nananatiling bata. Hindi nakaukit sa kanilang mukha ang mga guhit ng pagod o hinanakit. Ang pagkakaiba ng may panloob na karunungan ay ang kanilang malalim na pagkaunawa sa panandaliang katangian ng mga panlabas na bagay. Hindi sila nagpapakahabol sa kasikatan, kayamanan o mababaw na ugnayan. Sa halip, inuuna nila ang paglinang ng bukas na puso at pagkakaisa sa kalikasan. Dahil dito, taglay nila ang isang masigla at batang aura. Napansin mo ba kung paanong ang mga taong hindi gahaman sa lahat ay tila ba magaan at magaan kasama? Iyon ay dahil hindi sila binibigatan ng kasakiman na sumisira sa katawan at espiritu. Higit pa rito, tinuturuan tayo ng panloob na karunungan na pahalagahan ang bawat sandali. Isipin mo ang isang matandang lalaki
na ang ngiti ay kasing liwanag ng isang bata. Hindi siya nabubuhay sa nakaraan o sobra-sobrang nangangamba sa hinaharap. Sa halip, niyayakap niya ang bawat sandali ng may malalim na pasasalamat. Binanggit ni Seneca, ang tunay na kaligayahan ay ang tamasahin ng kasalukuyan nang walang pagkabalisa sa hinaharap. Ang pamumuhay na may pasasalamat at lubos na pagtanggap sa kasalukuyan ay hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi nagpapanatili rin ng kabataang espiritu, gaano man ang edad. Kaya paano natin maisasabuhay ang panloob na karunungan sa araw-araw? Marahil ang susi ay nasa pagsasanay ng katahimikan at disiplina sa pag-iisip. Kapag sumulpot ang negatibong emosyon, tanungin mo ang iyong sarili, mahalaga ba talaga ito? Gaano katagal nito ako maaapektuhan? Ang mga tanong na ito ang tutulong sa atin na humiwalay mula sa agarang damdamin at makita ang sitwasyon ng mas malinaw at makatwiran. Sa patuloy na pagsasanay, lumalakas ang ating isipan at ang panloob na kapayapaan ay unti-unting nagiging mas hayag, hindi lang sa ating pakiramdam, kundi sa ating anyo at kilos. Ang maliwanag na mga mata at matamis ng ngiti ng mga taong may panloob na karunungan ay patunay ng kapangyarihang taglay nito. Hindi sila kinukulong ng edad sapagkat ang kanilang espiritu ay lumalampas sa pisikal na hangganan ng katawan. Ang panloob na karunungan ay hindi lamang nagpapagaan at nagbibigay saysay sa buhay. Ito rin ang lihim sa pamumuhay na kaagapay ang oras, hindi biktima nitong pakibay. Isang paglalakbay tungo sa pag-unawa sa espiritual na esensya ng pagiging mukhang bata ayon sa Stoicism. Hindi lamang ito kwento tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Pakinggan mong mabuti dahil ang ibabahagi ko ay pinong karunungan na maaring baguhin ang iyong pananaw sa edad, sa espiritu at sa iyong sarili. Humanda ka dahil ang paglalakbay na ito ay para bigyang inspirasyon kang mamuhay ng masigla at masigla, anumang oras pa man sa iyong buhay. Kaluluwang walang hanggan. Ang kaluluwang walang hanggan ay hindi isang mahiwagang ideya, kundi isang estado ng isipan na nahubog sa malalim na pagkaunawa sa likas na ritmo ng buhay. Ang mga taong may ganitong kaluluwa ay nauunawaan na ang buhay ay laging nagbabago at ang pagbabago ang mismong diwa ng kalikasan. Hindi nila kinakalaban ang oras, yakap nila ito at namumuhay sila ng ayon sa agos nito. Sa realidad, makikita mo ang kabataang sigla sa mga taong hindi nagpapadala sa insecurities o negatibong emosyon. Isipin mo ang isang kaibigang kalmado sa lahat ng sitwasyon, nakangiti sa kabila ng trabaho o problema sa pamilya. Ang ganitong katatagan at pagkakabalanse ng isip ang dahilan kung bakit tila hindi sila tinatamaan ng pagtanda. Walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mukha dahil pinipili nilang huwag pasanin ang mga ito. Ang kaluluwang walang hanggan ay sanay sa sining ng pagpapakawala ng mga bagay na hindi karapat-dapat ubusan ng atensyon. Nauunawaan nilang ang galit, inggit at panghihinayang ay hindi lamang sumasakal sa espiritu, kundi nagpapakita rin sa katawan. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Ang isipan na nababalot ng pag-aalala at haka-haka ay napapagod, at ito'y makikita sa mabigat na mga mata at maagang pagguho ng mukha. Sa kabaligtaran, ang kaluluwang walang hanggan ay pinipiling mamuhay ng lubos sa kasalukuyan. Hindi sila ikinukulong ng nakaraan o pinaparalisa ng takot sa hinaharap. May isang matandang babae mula sa isang maliit na baryo na minsang ibinahagi ang kanyang sikreto sa malabatang liwanag. Ang araw na ito lang ang tunay kong nabubuhay. Inaalagaan niya ang kanyang simpleng hardin, nakikipagkwentuhan sa mga batang taga-baryo at palaging nakangiti sa buhay. Hindi lang ito paraan ng pamumuhay, ito'y patunay ng Stoicism. Ang kapayapaan ay natatagpuan sa kasalukuyan. Isa pang mahalagang katangian ng kaluluwang walang hanggan ay ang panloob na kapayapaan. Kapag binitawan natin ang mapanirang damdamin tulad ng galit at hinanakit, pinalalaya natin ang ating isipan mula sa mga hindi kailangang pasanin. Hindi lang nito pinapagaan ang loob, kundi pinahihintulutan din ang katawan na gumaling. Napansin mo na ba ang isang taong nananatiling kalmado kahit sa gitna ng kabiguan?
Ang kanilang katahimikan ay nagbibigay ginhawa sa iba at tila hindi nauubos ang kanilang sigla. Naisip mo na ba kung bakit may ilang tao na parang hindi tumatanda, habang ang iba'y mukhang pagod na kahit bata pa? Ito ba'y purong lahi lamang o may mas malalim pang dahilan? Pinapayagan mo ba ang mga negatibong emosyon gaya ng galit, pagsisisi o pagkabalisa na unti-unting kumain sa iyong espiritu? Kung oo, huminto ka muna at itanong sa iyong sarili. Talaga bang sulit na ipagpalit ang kabataang enerhiya sa mga damdaming panandalian lang? Ipinapaalala ng Stoicism na ang tunay na kagandahan at kabataan ay hindi lang galing sa pangangalaga sa katawan, kundi sa pagkakaisa ng loob. Ang kaluluwang walang hanggan ay hindi naapektuhan ng taon dahil nabubuhay ito ng payapa sa kasalukuyan at sa kalikasan. Gaya ng sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Sa pamamagitan ng paglinang ng mapayapa at marunong na espiritu, maaari tayong manatiling bata hindi lang sa kalooban, kundi pati sa panlabas na anyo. Kaya handa ka na bang mamuhay bilang isang kaluluwang walang hanggan? Magkomento ng namumuhay ng payapa bilang tanda ng iyong paninindigan sa pag-aalaga ng isang kaluluwang walang hanggan at sa pagpapalabas ng kabataang nagmumula sa loob. Ito ang iyong pangakong yakapin, ang katahimikan at karunungan. Ngayon sabay nating harapin ang susunod na aral. 3. Empatiyang hayagang empatiya ay hindi lamang ang kakayahang madama ang emosyon ng iba. Ito ay sining ng pag-uugnay ng mga kaluluwa na nagpapahintulot sa ating mamuhay ng lubos sa kasalukuyan at alagaan ang ating espiritu sa pinakamalumanay na paraan. Ang isang taong tunay na may empatiya ay taglay ang kakaibang lakas. Nauunawaan nila ang damdamin ng iba, hindi lang sa salita, kundi sa enerhiyang espiritual na kanilang nararamdaman. Sa Stoicism, ang empatiya ay hindi lang nagsisilbing tulay sa ating komunidad. Ito rin ay susi sa pananatiling bata at dalisay ng ating kaluluwa na parang isang batis na walang patid ang agos. Ang tunay na maempatya ay higit pa sa pangunawa, pinabago nila ang negatibong enerhiya ng mga tao sa paligid nila. Para silang mga manlalakbay na may dalang liwanag na naghahatid ng kapayapaan sa mga nangangailangan. Sa halip na malunod sa negatibidad, tinutunaw nila ito sa pamamagitan ng katahimikan at balanse. Sa araw-araw, ito'y makikita sa mga taong nananatiling banayad at mapagpatawad kahit sa gitna ng alitan. Halimbawa, ang isang kaibigang may empatiya ay hindi lamang umaalalay sa iyo sa oras ng kalungkutan, tahimik ka rin niyang pinapalakas upang muling bumangon. Bihira ang mga taong may empatya na mabigat ang pasanin ng stress o hinanakit. Tinatanggihan nilang dalhin ang mga pasaning hindi naman nila kontrolado dahil alam nilang tanging ang mga bagay na nasa loob ng kanilang kapangyarihan ang mahalagang pagtuunan. Sa halip na manatili sa mga negatibong damdamin, pinapakawalan nila ito kaya't namumuhay sila ng magaan at payapa. Nakakilala ka na ba ng taong kahit tahimik lang ay nakakapagbigay ng kapanatagan? Hindi dahil sa kanilang hitsura, kundi sa positibong enerhiyang dala nila. Doon mo mararamdaman ang kanilang kabataan. Isipin mo ang isang gurong veterano na buong puso ang pakikinig sa kanyang mga estudyante. Bagamat may edad na, ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang ngiti ay may init, at ang kanyang kilos ay tila walang bahid ng panahon. Empatiya, malasakit, at bukas na kalooban, ang mga ito ang nagbibigay buhay sa kanyang espiritu. Hindi lang pinapapanatag ng empatiya ang ating kaluluwa, ito rin ang nagbubunyag ng kagandahan sa pinakasimpleng sandali. Ang isang taong may malasakit ay marunong magpahalaga sa maliliit na ligaya. Ang paglubog ng araw, halakhak ng bata, o malalim na usapan kasama ang kaibigan. Hindi sila naghahabol sa mga bagay na wala sa kanilang kamay, bagkus ay itinutok ang atensyon sa kagandahan ng kasalukuyan. Isinasabuhay nila ang prinsipyo ng Stoic. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakadepende sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang pagpapahalagang ito sa bawat sandali ang nagbibigay liwanag sa kanilang kaluluwa. Isang liwanag na kusang sumisikat sa kanilang mga mata, balat at buong pagkatao. Isipin mo ang isang doktor sa frontline na araw-araw
ay humaharap sa sakit at pagkawala. Sa halip na hayaang kainin ng kalungkutan ang kanyang espiritu, pinipili niyang damayan ang kanyang mga pasyente habang pinananatili ang panloob na balanse. Ang ganitong balanse ang nagpapalinaw ng kanyang isipan at nagbibigay sa kanya ng kabataang enerhiya. Makikita hindi lamang sa mukha kundi sa aurang kanyang ipinapasa sa iba. Maaaring itanong mo, paano ako magiging maempatya nang hindi ako nauubos? Ang sikreto ay nasa pagpapanatili ng panloob na lakas. Itanong sa sarili, binibigyan ko ba ang sarili ko ng sapat na oras upang muling makapag-recharge? Nakatuon ba ako sa mga bagay na tunay kong kayang kontrolin, gaya ng itinuturo ng mga Stoic? Ipinapakita ng pamumuhay na may empatiya na ang tunay na kagandahan ay hindi lang panlabas. Ito'y nagmumula sa dalisay na kaluluwa, bukas na puso at kakayahang bumuo ng makabuluhang ugnayan. Ang taong maempatya ay natutuwa sa pagbibigay at ang kasiyahang ito ang nagiging sikreto ng kanilang walang kupas na sigla. Subukang mamuhay ng may empatiya. Simulan mo ngayon, makinig ng mas buo, umunawa ng mas malalim, at pahalagahan ang kabutihan sa buhay. Hindi lang ito paraan upang pagandahin ang iyong kaluluwa. Ito rin ang susi sa pag-iingat ng isang gilas na hindi kumukupas. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, kapag ikaw ay gumising sa umaga, isipin mo kung gaano ito isang pribilehiyo na ikaw ay buhay, nakakapag-isip, nakakapagpasaya, at nakakapagmahal. Patro, diwa ng kabutihan, ang empatiya ang pintuan tungo sa malalim na ugnayan ng tao, ngunit ang kabutihan ang tulay na tunay na naglalapit sa atin sa isa't isa. Habang binibigyang kakayahan tayo ng empatiya na maunawaan ang damdamin ng iba, ang kabutihan naman ang nagsasalin ng pangunawang ito sa gawa. Nagpapalaganap ng pag-ibig at paggaling. Isa itong makapangyarihang puwersa na nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa, sigla sa ating enerhiya at liwanag sa ating anyo. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababalisa sa isang bagay mula sa labas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay na iyon mismo, kundi sa iyong pananaw ukol dito. At ang pananaw na ito ay maaari mong baguhin anumang oras. Ang mga negatibong damdamin tulad ng galit, hinanakit o pagkainggit ay hindi kusang nagmumula sa mundo, kundi sa kung paano natin pinipiling tumugon dito. Ang isang mabuting tao ay hindi hinahayaang sakupin ng mga damdaming ito ang kanyang isipan. Sa halip, pinapayagan niya ang likas na daloy ng enerhiya ng buhay na dumaan sa kanya. Walang harang mula sa emosyonal na pasanin. Ang pagpiling ito ay hindi lamang nagpapagaan sa isipan, ito rin ay nagpapalabas ng positibong epekto sa katawan. Ang kanilang katahimikan at liwanag ay nagiging panlabas na tanda ng isang espiritong hindi nadungisan ng galit o dalamhati. Sabi ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang pagkaantala. Kapag natututo tayong pigilan ang ating agarang reaksyon at pinipiling harapin ang hamon ng may kabutihan imbes na galit, pinalalaya natin ang ating isip at katawan mula sa hindi kailangang bigat. Isa sa mga pangunahing sanhi ng maagang pagtanda ay stress, ngunit ang kabutihan, lalo na ang kakayahang kumilos ng may kapanatagan at pagmamahal, ay isang mabisang lunas. Ang pusong mapagpatawad ay hindi humahawak sa lumang sugat, at ang kapayapaang ito ang siyang susi sa isang kabataang hindi kumukupas. Sa buhay, ang kabutihan ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan sa ating sarili, kundi na ipapasa rin ito sa mga taong nasa paligid natin. Naranasan mo na bang maramdaman ang init mula sa isang estranghero, isang magiliw na ngiti sa kalye, o isang simpleng maalalang kilos sa panahong lubhang kailangan mo ito? Madalas, ang ganitong maliliit na kabutihan ay mas malalim ang tama sa ating puso kaysa sa malalaking kilos. Sa kabutihang ito natin pinapaliwanag ang mundo, at sa proseso pinananatiling sariwa at bata ang ating sariling diwa. Kapag pinili nating tumugon sa pagsubok gamit ang kabutihan, hindi lang natin ginagamot ang iba, ginagamot din natin ang ating sarili. Ang hinanakit at galit ay bumibigat sa isipan at nagpapahina sa katawan. Samantalang ang kabutihan ay naglilinis ng kaluluwa, nagpapalaya sa mga negatibong emosyon
at lumilikha ng positibong enerhiya na dumadaloy sa buong pagkatao, kaya't naaapektuhan pati ang ating panlabas na anyo. Ang taong namumuhay na may malasakit, pag-unawa at pag-ibig ay may matang kumikislap, ngiting banayad at isang likas na karisma na hindi maaaring pekein. Itanong sa sarili, nasilayan mo na ba ang sarili mo sa salamin matapos ang isang araw na puno ng galit o stress at napansin mong parang pagod na pagod ang iyong mukha? Bakit mo hahayaang ang mga negatibong emosyon ay patuloy kang saktan? Ang isang araw na isinabuhay sa kabutihan ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mundo at kung paano ka tinitingnan ng mundo. Bakit hindi bitawan ang hinanakit at hayaang ang kabutihan ang maging gabay mo? Hayaang gawing isang mapayapang obra maestra ang bawat araw, hindi lang para sa iyong kaluluwa, kundi para rin sa iyong kaanyuan. Malayo na ang ating narating at kung naririto ka pa rin, patunay ito ng iyong determinasyon at hangaring magbago. Mga katangiang hindi taglay ng lahat. Ipagpatuloy mo ito dahil bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay bahagi ng isang malalim na pagbabago. Ito ay higit pa sa isang paliwanag. Ito ang susi sa pananatiling masigla at bata, hindi lang sa loob kundi sa panlabas din. Kung nakita mong may halaga ang mga pananaw na ito, huwag mag-atubiling ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng isang like. Hindi lamang ito makakatulong sa pagpapalaganap ng mensaheng ito sa mas marami, kundi isa rin itong paraan ng pagtanggap sa iyong pangakong ipagpatuloy ang landas ng kabutihan at pag-unlad. Ngayon, ituloy na natin ang susunod na aralin. FIBA, positibong enerhiya. Isipin mo ang isang kaibigang laging may ngiti sa labi, palaging hinahanap ang mabuti sa bawat sitwasyon. Kapag kasama mo siya, hindi ba tila gumagaan ang bigat ng iyong damdamin? Ang kanyang optimismo ay parang isang kandila sa madilim na silid, nagbibigay ng init at pakiramdam ng kapanatagan. At hindi lang ito pakiramdam, may batayan din ito sa agham. Ang mga positibong iniisip ay nagpapalabas ng mga happiness hormones tulad ng serotonin at dopamine. Ito'y nagpapababa ng stress at tumutulong sa pagpapanatili ng batang anyo. Sa kabaligtaran, ang labis na pag-aalala at negatibidad ay madalas na nagpapakita sa anyo. Mga kulubot, pagod na mga mata at mukhang laging hapo. Sa gitna ng pagsubok, naitanong mo na ba sa iyong sarili, hinahayaan ko ba na ang hamong ito ay ikulong ang aking isipan at katawan? Itinuturo ng Stoicismo na ang positibong pananaw ay hindi pagtakas sa katotohanan, kundi pagtanggap dito ng may kapanatagan. Ang isang isip na payapa, walang gapos ng labis na pangamba, ay nakakatipid ng mahalagang enerhiya. Enerhiyang hindi lang nagpapalusog sa kaluluwa, kundi nagpapanatili rin ng sigla at ningning ng katawan. Ang mga taong humaharap sa hirap ng may kababaang loob at kapanatagan ay kadalasang may malalim na epekto sa iba. Maaring isa itong negosyanteng nagsimulang muli pagkatapos mawalan ng lahat, ngunit hindi nawalan ng pag-asa, o kaya'y isang magulang na mag-isang tinatahak ang hamon ng buhay habang hindi binibitawan ang ngiti. Ang kanilang positibong pananaw ay nagsisilbing gabay, ilaw na hindi lang nagpapalampas sa kanila sa unos, kundi nagpapanatili rin ng kabataan sa loob at labas. Ang positibong enerhiya ay may malalim ding espiritual na kahulugan. Kapag tinanggap natin ang mga bagay na wala sa ating kontrol at namuhay ng may pagkakasundo sa sarili, may enerhiyang lumalaya mula sa ating kalooban. Gaya ng sabi ni Seneca, magsimulang mamuhay ngayon at bilangin ang bawat araw na tila ito'y isang hiwalay na buhay. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mabuhay ng buo, upang magpalaganap ng ligaya at upang makakita ng ganda sa kasalukuyan. Ang mga Stoic ay hindi takot sa paglipas ng panahon. Niyayakap nila ito bilang bahagi ng likas na takbo ng buhay. Hindi sila kumakapit sa kabataan, kundi nagbibigay halaga sa makabuluhang pamumuhay. Ang kabataan ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa kakayahang panatilihing magaan at bukas ang espiritu, anuman ang pagsubok. Naisip mo na ba kung paano panatilihing sariwa ang iyong kaluluwa kahit lumilipas ang mga taon? Mas simple ito kaysa inaakala mo. Nagsisimula ito sa kung paano mo tinitingnan ang mundo
at tinatanggap ang mga di kasakdalan nito. Kapag pinili mong mahalin ang iyong sarili, makakita ng ligaya sa mga simpleng bagay at tratuhin ang iba ng may kabutihan, nagtatanim ka ng mga buto ng positibong enerhiya. Hindi lang sa puso mo kundi maging sa iyong anyo. Ang ngiti mo'y nagiging higit pa sa simpleng reaksyon, isa na itong matatag na pahayag na ikaw ay lumampas sa hirap ng may dignidad at pag-asa. Kapag humarap ka sa mundo ng may pusong puno ng pag-asa at espiritong puno ng sigla, likas kang naglalabas ng kabataang hindi kayang pantayan ng pisikal na anyo lamang. Ang positibong enerhiya ang agos na nagpapabagal sa pagtakbo ng panahon, hindi lamang para mabuhay ng mas mahaba, kundi para mabuhay ng mas malalim. Tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay naglalabas ng ganitong enerhiya? Napapabagal ko ba ang oras sa pamamagitan ng pagiging panatag sa sarili kong isipan? Ang mga kasagutang ito ang susi sa isang makabuluhang buhay na puno ng sigla, isang buhay kung saan ang edad ay numero lamang at ang tunay na kabataan ay nanggagaling sa puso. Ngunit paano natin mapapanatili ang positibong enerhiya sa isang mundong laging nagbabago? Ang sagot ay nasa sining ng pag-angkop, ang kakayahang sumabay sa agos ng pagbabago nang hindi nawawala ang ating balanse. Ito ang kakayahang nagbibigay sa atin ng kapanatagan at kabataang nagliliwanag kahit patuloy ang pag-ikot ng mundo. Kaya, paano natin mapapalago ang pag-angkop na ito? Halina't sumulong tayo sa susunod na aralin. Sa Exn, ang sining ng pag-angkop. Ang pag-angkop ay isang masilang sining, isang mahalagang biyaya na nagbibigay daan sa atin upang mamuhay ng may pagkakasundo sa takbo ng buhay habang pinananatili ang isang kabataang hindi kumukupas. Nakakilala ka na ba ng isang taong kahit kita na ang paglipas ng panahon sa kanyang anyo ay nagpapalabas pa rin ng sigla, kagandahan at enerhiyang kabataan? Hindi sila ligtas sa mga pagsubok ng buhay. Sa halip, ang kanilang kakayahang tanggapin at yakapin ang pagbabago ang siyang nagpapatingkad sa kanila. Sa Stoicismo, inihahalin tulad ang pag-angkop sa tubig. Malambot, mapagbigay, ngunit napakalakas. Ang tubig ay dumadaloy sa kabila ng lahat ng hadlang, lumilikha ng sariling daan habang pinananatili ang kanyang likas na anyo. Gayon din, kapag natutunan nating sumabay sa agos ng buhay, sa halip na labanan ang hindi maiiwasan, natatagpuan natin ang tunay na kalayaan at isang espiritong batbat ng kabataan. Ang paraan ng ating pagtugon sa buhay, ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Isipin mo ang isang taong biglang nawalan ng trabaho matapos ang maraming taong dedikasyon. Para sa marami, ito'y maaaring isang nakapanlulumong pangyayari, puno ng sama ng loob at pagkadismaya. Ngunit para sa isang taong marunong umangkop, isa itong pagkakataon upang magsimula muli, matutong muli, tuklasin ang ibang larangan o sundan ang matagal ng pinangarap. Ang ganitong pananaw ang tumutulong sa kanila na lampasan ang pagsubok habang nagpapalabas ng kakaibang sigla, isang enerhiyang dama ng sinumang makakasama nila. Namumuhay silang tulad ng tubig, hindi matigas, hindi tumatanggi, laging may daang natatagpuan. Ang stress at pag-aalala, ang pinakamatitinding kaaway ng kabataan. Kapag mahigpit tayong kumakapit sa mga bagay na wala naman sa ating kontrol, binibigatan lamang natin ang ating sarili. Ngunit ang mga sanay sa sining ng pag-angkop ay hindi hinahayaang tumubo ang negatibidad sa kanilang puso. Isipin mo ang isang pangkaraniwang sitwasyon, naipit sa matinding trapiko. Ang isa'y maaring mainis, magkalampag sa manibela at hayaang lasunin ng inis ang buong araw. Samantalang ang isa naman na marunong umangkop ay maaring makinig sa isang audiobook o tamasahin ang sandaling katahimikan sa gitna ng abalang buhay. Sa pagtanggap sa realidad, natututo silang linangin ang kapayapaang kitang-kita sa kanilang ngiti at kilos. Minsan ay sinabi ni Seneca, bawat bagong simula ay nagmumula sa pagtatapos ng iba. Ang bawat pagbabago ay pintuang daan tungo sa bago. Ang mga taong marunong umangkop ay hindi takot sa kaguluhan. Tinatanggap nila ito bilang pagkakataong muling likhain ang sarili. May lakas loob silang subukan ang mga bagay na hindi pa nila ginagawa, matutong muli simula ng isang libangan.
o baguhin ang mga simpleng gawi sa araw-araw. Ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay ng bagong karanasan at pinapanatiling sariwa at masigla ang isipan. At ang kasariwaang ito ay hindi lamang nananatili sa diwa. Lumalabas ito sa kanilang mga mata, ngiti at presensyang puno ng buhay. Ang pag-angkop ay hindi lamang kasangkapan sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ito rin ang lihim ng kabataang hindi kumukupas. Ang magaan na kaluluwang hindi binibigatan ng stress at ang pusong bukas sa bawat karanasan ay naipapakita sa panlabas na kapayapaan at katahimikan. Ang mga taong ito ay may kakaibang enerhiya, hindi pansamantalang kabataan ng pisikal na anyo, kundi walang hanggang sigla mula sa kaluluwang payapa at buo. Kaya, handa ka na bang mamuhay tulad ng tubig? Handa ka na bang bitawan ang hindi mo kayang kontrolin at tanggapin ang pagbabago ng may biyaya at kapanatagan? Hayaan mong gabayan ka ng stoicismo sa pagdiskubre ng kabataang nagmumula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa ito, hiwagang ugnayan binibigyang diin ng stoicismo ang malalim na kahalagahan ng pagkakaayon sa likas na daloy ng kalikasan, ang paghahanap ng pagkakaisa sa universo at ang pagiging bukas sa banayad ngunit makapangyarihang mga senyales ng ating kapaligiran. Sa ugnayang ito na tila isang di nakikitang sinulid na nag-uugnay sa atin sa kabuuan, namumuo ang panloob na balanse, isang mahalagang sangkap upang mapanatili ang sigla at kabataang hindi basta-basta kumukupas. Ang pamumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan ay hindi basta isang makatang ideya. Isinulat ni Marcus Aurelius, iakma mo ang iyong sarili sa buhay na ipinagkaloob sa iyo at tunay na mahalin ang mga taong inilagay ng tadhana sa iyong paligid. Nagsisimula ang pagkakaisang ito sa pagtanggap sa ating kalagayan at sa pagtuklas ng ganda sa kalikasan. Isipin mong naglalakad sa gubat, naririnig ang awit ng mga ibon, nararamdaman ang sikat ng araw sa iyong balat. Sa mga sandaling iyon, hindi lamang ikaw ay nagpapahinga. Ikaw ay muling nakakaugnay sa enerhiya ng universo. Ang ugnayang ito ay nagbabalik ng panloob na balanse, binabawasan ang epekto ng stress, isa sa mga pangunahing dahilan ng maagang pagtanda. Isalarawan mong naglalakad ka sa isang parke habang sumisikat ang araw. Ang lagaslas ng dahon, ang malamig na simoy ng hangin, at ang amoy ng bagong sibol na lupa ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang nito pinapalakas ang kaluluwa, kundi pinapabuti rin ang kalusugan ng puso at isipan. Ang mga taong yakap ang ganitong ugnayan sa kalikasan ay likas na nagpapakita ng kasiglahan, hindi dahil pilit nilang hinahabol ang kabataan, kundi dahil sila'y namumuhay ng may pagkakaisa sa mundo. Kapag napakiramdaman mo ang mahiwagang koneksyong ito, likas na iiwasan mo ang mga sitwasyon o tao na nagdadala ng negatibong enerhiya. Mapapansin mong ang isang mainitang usapan o isang mapanirang relasyon ay unti-unting humihigop ng iyong lakas. Ang mga taong may espiritual na pagkakaayon ay likas na umiiwas sa ganitong mga bagay. Mas pinipili nilang pahalagahan ang mga tahimik na sandali at positibong relasyon na nagbibigay kalma sa isip. Isipin mo ang isang kakilala na tila laging buhay na buhay, may ngiting hindi basta-basta nawawala. Maaring wala silang espesyal na dieta o matinding ehersisyo, ngunit dama mo ang positibong enerhiya mula sa kanila. Ang lihim nila ay kadalasang nagmumula sa kakayahang damhin ang paligid at tanggapin lamang ang mga bagay na tumutugma sa kanilang kaluluwa. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang balanse ng isip, isang mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kabataan. Itinuturo rin ng stoicismo na ang pagkakaayon sa universo ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Kapag nakita mong bahagi ka ng isang mas malawak na kabuuan, ang mga alalahanin sa araw-araw ay nawawalan ng bigat. Paalala ni Marcus Aurelius, ang pagbabago ng universo ay kung paano natin ito iniisip. Kapag kinilala mong isa ka sa daloy ng kalikasan, mas nagiging matatag ka sa harap ng pagsubok. At ang kapanatagan mong ito ay sumasalamin sa iyong anyo at kilos. Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng koneksyong ito? Marahil habang nakatayo sa tabing dagat, habang pinakikinggan ang pag-alon ng tubig,
ay may saglit na tila naglaho ang iyong mga alalahanin o kaya'y sa unang buhos ng ulan sa isang panahon, naramdaman mong lumambot ang iyong puso. Sa mga sandaling, iyon nahawakan mo ang hiwagang sinulid ng koneksyon. Kung matututo kang makinig, igagabay ka nito palayo sa kaguluhan at patungo sa kapayapaan at panibagong sigla. Ang ugnayang ito'y palaging nariyan, naghihintay lamang na pansinin mo. Kaya ngayon handa ka na bang buksan ang iyong puso at maramdaman ang koneksyong ito? Kung naranasan mo na ang hiwagang ugnayang ito o kung naghahanap ka ng paraan upang mapalalim pa ito, huwag kang mahiyang ibahagi ang iyong saloobin, tanong o karanasan sa mga komento. Sama-sama nating tuklasin, pag-usapan at hanapin ang landas tungo sa isang buhay na masigla, mapayapa at ganap. Mula rito, sama-sama tayong maglakbay patungo sa huling hantungan ng ating paglalakbay ngayong araw. Fortis, piniling enerhiya, naranasan mo na bang makasama ang isang tao na tila pagpasok pa lang sa silid ay gumagaan na ang paligid? Yung uri ng presensya na kahit walang sinasabi ay nagbibigay ng katahimikan at kahit saglit lang ay parang pinapawi ang pagod mo sa buhay? Ang ganitong mga tao ay hindi kasing bihira gaya ng akala natin. Sila ang patunay ng isang enerhiyang likas sa mga pinili, mga taong namumuhay ng may malasakit at pag-ibig. Mga katangiang hindi lamang nagpapaganda ng kaluluwa, kundi lumalabas at sumisinag sa katawan. Pinaalalahanan tayo ni Plato. Ang taong payapa at masayahin ay bihirang madama ang bigat ng pagtanda. Kapag ang isang tao ay nabubuhay ng may kagalakan at katahimikan, tila hindi siya tinatablan ng panahon, sapagkat ang edad ay walang kapangyarihan sa espiritong tunay na malaya. Sinabi rin ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kumukulay ayon sa iniisip nito. Sa pamamagitan ng mabubuting kaisipan at matataas na adhikain, napapanatili ang kadalisayan ng kaluluwa na siyang bumabalik sa atin bilang kabataang hindi lang nararamdaman, kundi tunay na isinasabuhay. Ang mga pinili, yaong mga namumuhay na may layuning higit sa mababaw na hangarin, ay naglalabas ng enerhiyang may balanse at pagkakaisa. Enerhiyang hindi lamang nagbibigay proteksyon laban sa panlabas na pagod ng panahon, kundi nagsisilbing ilaw na tahimik na ginagabayan at pinasisigla ang iba. Ang malasakit, pag-ibig at walang pag-iimbot na paglilingkod ang pinakapuso ng ganitong enerhiya. Isipin ng isang leader ng komunidad na araw-araw humaharap sa pagsubok ngunit patuloy ang ngiti. Hindi ito dahil sa pag-asa lamang, kundi dahil pinili niyang ialay ang kanyang buhay para sa iba. Hindi niya hinahayaang ang mga personal na pasanin ay sirain ang koneksyon niya sa kapwa. Sa ganitong pusong bukas, lumilitaw ang isang lakas at kasiglahan na lumalampas sa mga hangganan ng edad. Isinulat ni Seneca. Ang pinakamalaking kayamanan ay ang kakulangan sa pagnanasa. Ang mga pinili ay hindi lulong sa material na luho o panandaliang tagumpay. Sa kanilang pagiging payak, sa yaman ng kanilang diwa at sa kahulugan ng kanilang mga kilos, sila ay nagiging huwaran ng kasiglahan at walang kupas na kagandahan habang pinagmamasdan sila. Maiintindihan mong ang tunay na kabataan ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa kalagayan ng isipan, isang kalagayang maaaring abutin ng sinuman sa pamamagitan ng pamumuhay ng may balanse at pag-ibig. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, napapansin mo ba ang ganitong enerhiya sa iyong sarili? Nararamdaman mo ba na ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa iba, na ang iyong presensya ay nakakagaling? Kung oo, nasa tamang landas ka na. At kung hindi pa, itanong mo, ano ang pumipigil sa akin? Baka ito'y mga mumunting alalahanin o mga inaasahan ng lipunang hindi naman talaga para sa iyo. Kapag natutunan mong alagaan ang iyong isipan at pakawalan ang mga pasaning hindi mo naman kailangang buhatin, ang enerhiyang ito ay lilitaw sa sarili nitong panahon. At kapag lumitaw ito, hindi mo lamang mapapanatili ang iyong kabataan, ibabahagi mo rin ito sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan, ang enerhiya ng mga pinili ay hindi isang mahiwagang regalo. Ito'y bunga ng mga matalinong desisyon, ang pagpiling mamuhay ng may kahulugan, balanse at malasakit. Iyan ang espiritual na lihim kung bakit may mga taong tila mas bata kaysa sa kanilang edad.
Sapagkat ang kabataan ay hindi tungkol sa kung ilang taon ka na. Ito'y tungkol sa kung paano mo pinipiling mabuhay sa bawat araw. Ngayon, natapos na natin ang 8 malalim na dahilan kung bakit maaaring mukhang mas bata ka kaysa sa tunay mong edad at kung paano ito maiuugnay sa pilosopiyang Stoiko. Higit pa sa regalong pisikal, ang kabataang ito ay sumasalamin sa panloob na kapayapaan, sa kakayahang ituon ang sarili sa mga bagay na kaya mong kontrolin at sa kalayaang mamuhay nang walang hindi kailangang pasanin. Laging tandaan, ang pagiging mukhang bata ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ito ay manifestasyon ng isang matibay na espiritu na marunong mamuhay ng dahan-dahan ngunit may lalim. Itinuturo sa atin ng Stoicismo ang pamumuhay na may kabutihan at balanse, mga birtud na higit na kailangang-kailangan sa mundo ngayon. Sa paglalakbay mong ito, yakapin ang kaisipang Stoiko, manatiling totoo sa iyong sarili, pakawalan ang mga bagay na hindi mo kontrolado at pahalagahan ang enerhiyang kabataan hindi lamang sa anyo kundi sa iyong buong pagkatao.